Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, marami sa mga Hudyo ang dumalaw kina Marta at Maria upang sila ay aliwin. Nang marinig ni Marta na dumarating si Jesus, sinalubong niya ito. Ngunit si Maria ay naiwan sa bahay. Sinabi ni Marta, "Panginoon, kung kayo po ay narito, hindi sana namatay ang aking kapatid. Ngunit nalalaman kong kahit ngayoy ibibigay sa inyo ng Diyos anumang hingin ninyo sa Kanya. Muling mabubuhay ang iyong kapatid." Wika ni Jesus. Sumagot si Marta, "Nalalaman ko po na siya'y mabubuhay sa huling araw, sa muling pagkabuhay." Sinabi naman ni Jesus, "Ako ang muling pagkabuhay at ang buhay. Ang nananalig sa akin, kahit mamatay, ay muling mabubuhay. At sino mang nabubuhay at nananalig sa akin, kahit mamatay, ay mabubuhay kailanman." Pinaniniwalaan mo ba ito? "Opo, Panginoon," sagot niya. "Nananalig ako sa inyo. Kayo po ang anak ng Diyos, ang Mesiyas na inaasahang paparito sa sanlibutan." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Kristo. Magsiupo ang lahat at makinig sa homilia. Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga sa mga nasa barangay, sa mga nasa tahanan na nagsisimba via online at sa lahat ng nasa abroad. Kasama kayo sa aming banal na pagdiriwang dito sa ating parokya. Ngayong araw na ito, ginugunita natin ang mga magkakapatid na Santa Marta, Santa Maria at San Lazaro. Sila yung mga tinaguriang malalapit na kaibigan ni Jesus. Close friend, malalapit kay Jesus. Talaga kasing sinasadya ni Jesus ang kanilang tahanan para sila ay dalawin. At sa pagkakataong ito, gaya ng narinig natin sa Ebanghelyo, dumalaw muli si Jesus. Ngunit iba ang sitwasyon. Anong meron sa bahay ni na Marta at Maria? Hello. Ano meron? Burol. May burol. Bakit? Sinong namatay? Yung kanilang kapatid na si Lazaro. Merong burol. Kung yung mga Hudyo dumadalaw para aliwin ang magkapatid, bakit kailangan aliwin? Hello? Kasi may burol, di ba? Namatayan. So, kailangan pasayahin, kailangan makiramay, kailangan damayan, no? Hello? Totoo ba yon? Parang mga tulala kayo. Di ba ganun pag may burol? Hindi, iba burol sa atin, sugal lang meron di ba? Hindi inaaliw no? Sa atin, pagka may burol, ginagawa, hanap buhay Hindi ganun ang burol. Dapat inaaliw o dinadamayan, nakikiramay kapag ka merong namatayan. At ganyan ang ginawa ni Jesus. Dumalaw sa magkapatid na babae para sila ay damayan at makiramay. Para sa iba, pwedeng isipin na huli na ang pagdalaw ni Jesus. Kung kailan patay na, kung kailan hindi na siya kailangan, kung kailan wala na si Lazaro. Di ba ganon tayo? Yung iba dyan, iiyak-iyak kung kailan wala na. No? Pero nung buhay,
hindi mo pinapatawad. Yung iba dyan, no, iiyak-iyak dahil patay na. Nung buhay, hindi mo dinadalaw. Hello? Di ba ganyan? Kung kailan huli na, saka ka iiyak-iyak, saka ka makikiramay, saka mo sasabihin, naku, kung buhay ka lang. Bay, ngayong buhay, ayaw mong dalawin. Ngayong buhay, hindi mo inalagaan. Di ba? Pero pagpatay na, andyan ka. Kung sa iba, pwede nilang isiping ganon. Kung kailan patay na, saka andyan si Jesus. Kung kailan hindi na kailangan, saka ka nandito. Saka ka dumalaw. Kahit nga si Marta, ganon ang inisip. Kaya nga ang sabi niya kay Jesus, Panginoon, kung kayo'y narito, hindi sana namatay ang aking kapatid. Pero iba talaga mag-isip si Jesus. Iba ang karunungan ng Diyos sapagkat sinadya talaga ni Jesus na dumalaw at dumating sa burol ni Lazaro. Talagang sinadya niya na dumalaw kung kailan patay na si Lazaro para ipakita na may plano ang Diyos. Para ipakita na may plano ang Diyos. Para ipakita ang kadakilaan ng Diyos. Para maramdaman ng magkapatid na sina Marta at Maria ang kagalingan ng Diyos. Kagalingan hindi lang para pagalingin sa sakit, kundi magaling si Jesus. Magaling ang Diyos. Hindi ba kapag minsan, katulad natin mag-react, si Marta, yung may panunumbat sa Diyos sa mga panahong nawalan tayo o namatayan, sa mga panahong bagsak tayo o kaya sa mga panahong nasasaktan at nahihirapan tayo, hindi ba nasasabi natin, Panginoon, kung andito ka lang, hindi sana nangyari ito. Panginoon, kung nandito ka lang, hindi sana ako naghihirap. Hindi sana ako nasasaktan. Hindi sana ako nagdurusa. Di ba minsan may mga ganyan tayong drama? Pero, hindi kaya katulad ng ginawa ni Jesus sa magkapatid na Marta at Maria, hinayaan niyang dumating sa atin ang mga pagdurusa, ang mga hirap, ang pagkabagsak, ang pagsubok. Hinahayaan niya ito para ipakita na siya ay may plano. Hinayaan niyang bumagsak ka. Hinayaan niyang naghiwalay. Baka hinayaan niyang maghirap para ipakita niyang merong plano. Baka lang katulad ng magkapatid. Kaya nga, ang tanong ni Jesus kay Marta, pinaniniwalaan mo ba ito? Naniniwala ka ba? Ibig sabihin, hinihingi ni Jesus ang ating pananampalataya. Na sa halip na magluksa, sa halip na manumbat, sa halip na dumaing, ang kailangan niya ay ang ating paniniwala. Mabuti na lang, si Marta alam ang isasagot. At ang kanyang nasabi, Opo, Panginoon, nananalig ako sa inyo. Kayo po ang anak ng Diyos, ang Mesiyas na inaasahang paparito sa sanlibutan. Mga kapatid, baka siguro kung hindi pa ibinibigay sa iyo, baka siguro kung nahihirapan ka ngayon, baka siguro kung hindi mo nakikita ang kabuluhan ng iyong ginagawa, isa lang ang sinasabi, may plano ang Diyos. Kahapon o kagabi, pinagnilayan natin ang tungkol sa kapangyarihan ng maliliit na bagay. No? Yung mga nagsimba, di ba? Yung mga nasa online, pinagnilayan natin yung kapangyarihan ng maliliit na bagay. No? Yung mga maliliit na bagay,
na ginagawa mo, hindi mo pa nakikita ang kapangyarihan niyan ngayon. Hindi mo nakikita yung maliit na pagsisimba-simba mo, yung mga munti mong ginagawang kabutihan, yung mga munti mong ginagawang kagandahan at kaayusan, no? Hindi mo man nakikita at naiintindihan ngayon, pero sa huli, maiintindihan at malalaman mo. Sa huli, saka magkakaroon ng kapangyarihan ang mga munting bagay na ginagawa mo. Nakwento ko kahapon, di ba? Kung nga, liit na liit sa sarili ko nung nagtatrabaho ako doon sa aming shop. Kailangan ko muna magtiis bago ko mabili ang aking gusto. Pero yung mga munting bagay na yon, noon, pakiramdam ko pagpapahirap. Pakiramdam ko kaawa-awa ako. Pero ngayong tumanda na, naunawaan ko na nagturo yun ng leksyon. Yung mga maliliit na bagay na ginagawang ganon, aral pala yun para sa kasipagan. Aral pala yun para pahalagahan ang pera. No? Pahalagahan ang pagtsatsaga, pagtitiis. Kung hindi sa mga maliliit na bagay na yon, wala akong ganong karunungan. Wala akong ganoong ugali. Kaya ito yung hamon sa atin. Huwag ka munang dumaing. Kapag hindi mo nakikita kung anong nangyayari sa panahon ngayon, sa iyo ngayon, sa mga hirap mo, sa mga luksa mo, sa mga dusa, huwag ka munang dumaing. Manalig at maniwala na may plano ang Diyos. Mga kapatid, ito pong pinapakita ng ating pagdiriwang at ng Ebanghelyo sa araw na ito. Sa mga panahong akala natin tayo ay iniwan ng Diyos, isipin natin hindi yan totoo. Dahil ang totoo, mayroon siyang plano. Mayroon siyang pinaplano. Kailangan lang natin maniwala bilang ating tugon. At dapat lagi tayong may pananampalataya. Amen. Amen.